Matapos ang mahigit 3 buwan, nasaksihan nating lahat ang pagsisimula ng mga pagbabagong ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit kasabay ng mga pangakong yon, ang ilang kontrobersiya. Ano nga ba ang pulso ng mga Pinoy sa naging simula ng bagong administrasyon? Bumaba ang kriminalidad, di ba? Saka yung mga pulis natin, active na eh. Simula naging presidente si Duterte, mostly lahat ng mga tao ay nai-engage sa politics. Ang nagustuhan ko sa kanya talaga action agad. Sana dumami pa yung Duterte para tuloy-tuloy yung improvement ng bayan natin. Pag lalabas ka ng gabi or pupunta ka sa ibang lugar, is safe na siya. Sana mabawasan talaga ng presidente yung pagbukang bibig niya ng PIPI. Ako po, si Cathy San Gabriel. Samahan po ninyo kaming alamin ang mga hamon at tagumpay na kinaharap ng Administrasyong Duterte sa unang 100 araw. Nandito tayo ngayon sa Philippine Information Agency. Una nating kakausapin si PCO Secretary Martin Andanar. Ito kanyang office. Hello. Hi sir, good morning po. Nakilala sa mundo ng pamamahayag at dating head ng social media platform ng isang malaking broadcasting network sa bansa. Si Secretary Martin Andanar ang itinalagang bagong mamumuno sa Presidential Communications Office. Bilang PCO Secretary, pangungunahan niya ang iba't ibang media outlets ng pamahalaan. Isa sa mga binibigyang prioridad sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay ang gawing world-class ang serbisyo ng PTV4 at iba pang government-owned media channels. Ang nasabing plano ay ang magsisilbing tugon ng pamahalaan para sa pagkakaroon ng isang mas transparent na pamunuan para sa mamamayan. Sa loob ng 3 buwan sa ilalim ng Administrasyong Duterte, ano na nga kaya ang mga nagawa at mga plano para sa opisina ng Pampanguluhang Komunikasyon? Secretary Andanar, kamusta na po kayo matapos ang 3 buwan mahigit ng Administrasyong Duterte? Okay naman, Cathy. I'm losing weight, which is good. Kasi nung the first few months, was the adjustment period. Tagal tayo sa private sector, sa broadcast industry. At marami tayong hindi in-expect dito sa public sector. But all is good. And ano po yung leadership style? Ano? How was it working with the President? Masarap makatrabaho ang ating Pangulo kasi ang ating Pangulo po ay hindi siya micromanager. Hindi siya nakikialam doon sa mga detalye ng trabaho ng kanyang cabinet secretary. In fact, nung bago tayo magsimula dito, ay sabi ng Pangulo na hindi ko napapakialaman yung mga nitty-gritty. Ikaw ang magmamanage lahat niyan. Ganon. Kung ano yung sa tingin mo maganda, gawin mo. But lahat naman ng mga ginagawa namin ngayon ay nailatag namin sa Pangulo bago siya mag-State of the Nation address. Kaya so far, lahat po naman ng ating panukala para reformahin ang Presidential Communications Operations Office ay sinuportahan po naman ng ating Pangulo. Ano maituturing yung pinakamalaking achievement ninyo sa inyong opisina sa first 100 days? The first 100 days, Cathy, yung pagpapirma kay Pangulong Duterte ng Freedom of Information Executive Order. Tinutukan natin yan. Number 2, yung pag-approve ng Department of Budget and Management ng ating hininging dagdag na pondo para sa taong ito, para ma-reforma natin ang Radyo ng Bayan at ganoon din po ang PTV. Para magawa po natin yung minimiti nating Mindanao Broadcast Hub. Ito po yung capital ng PTV at Radyo ng Bayan sa Mindanao. At dito rin ho manggagaling
sa Mindanao Broadcast Hub, yung ating objective na magkaroon tayo ng isang Lumad Channel at isang Salam Television para sa mga kapatid nating Muslim. Aside from yung mga nabanggit nyo na, sir, for PTV and Philippine Broadcasting Corporation and the Mindanao Channel, marami pa pong ibang mga ahensya na nasa ilalim ng PCO, like the National Printing Office and the Apo Production Unit. Ano pa po yung mga plano nyo for the next 6 years? Thank you for mentioning the National Printing Office. Isa ho sa fina-fast track ng ating mga kasama sa National Printing Office ay matulungan po ang ating LTO na ma-imprenta na yung backlog na 3 million driver's license by this year at yung 5 million na mga plaka na hindi pa nga na-imprenta at backlog na rin ngayon. So tumutulong ang ating National Printing Office at ito rin po ay sa pakikipagtulungan ng ating Secretary ng DOTC na si Secretary Art Tugade dahil ang gusto niya mangyari ay government-to-government transaction para wala hong masayang na pera at mas makatipid pa yung ating gobyerno. May plano rin po ang ating management sa NPO na makabili ng printing press machines, no? Kasi sa ngayon po ay tayo'y dependent doon sa mga contractor natin dahil matagal din pong medyo napabayaan ang ating National Printing Office at nakatutok po kasi yung past administration natin sa Apo Production. So yun po yung pinaasenso nila at gumanda. Ngayon naman, it is our job to continue the legacy of Secretary Coloma doon sa Apo Production. At the same time, pagandahin natin, paasensuhin naman natin yung National Printing Office. Yung NPO at saka yung APO ay dalawa yan sa 3 government printing presses na pinapayagan po ng ating gobyerno na mag-imprenta ng mga resibo at lahat ng mga gamit para sa gobyerno. Kanina po, Secretary, nabanggit nyo na yung first few months has been quite challenging for you dahil yung shift nga from a private network to government service ay maraming kailangang matutunan. Aside from that, ano po yung pinakamalaking hamon sa inyo for the first 100 days? Alam po natin na si Pangulong Duterte ay isang maverick, isang out-of-the-box thinker. Hindi mo siya malalagay sa isang mold ng communications management dahil the President always works outside of it. So kung ano man yung mga natutunan natin for the past 20 years in broadcast at sa ating pagiging communications manager, ay hindi po nahuhulog doon. One example is that during events, kadalasan po hindi sinusunod natin presidente yung speech, for example. So in the past kasi yung mga pangulo natin ay binabasa nila kung ano yung nasa speech nila. So therefore, yung mga speeches nila ay nai-distribute na sa media even before magsalita yung pangulo. So ang ating pangulo po ay iba yung kanyang estilo. And he is always 5 steps ahead of us. No, kaya the challenge is to keep up with the president. And my men and myself are learning fast. And we have to really be flexible and adjust to the style of our president. The communication style of our president has shook the establishment. And the President being the maverick that you say he is, some of his words have been taken out of context or have been criticized by some quarters. How do you manage this, being the leader of the communications team? I understand that when a leader wants change in his organization or in his country, it takes disruption. And when you disrupt, people complain. The minority in our case, in our country, they complain. But it's part of the change that we wanted and the people wanted. Kaya nila binoto ang ating Pangulo. So, naturally, yung status ko noon, nababago sa status ko ngayon. Ganun talaga yun eh. When there is change that is happening,
There's always resistance. And how do I manage it? It's easy for me to manage it because I believe in what the president wants and the change that he wants to happen. So we support the change that he wants to happen. And as a communications guy, our job is to bring the government policy down to the masses. Do you think you've been effective so far? How would you rate the communications team? I'm not perfect. We are not perfect at the Presidential Communications Operations Office, and I also suppose that the experts out there will also be, will also have a hard time in managing a style like this. Kasi ano nga, Maverick, it's out of the box. But I can tell you that we are learning fast. First of all, you have to understand the context where the president is coming from. Kung taga saan siya, ano yung salita niya. So, doon pa lang, naiintindihan namin. Ako'y Bisaya din, so alam ko yung estilo ng presidente. Number two, you have to understand the manner on which the president, on how the president communicates. So, ito yung merong mga double meaning na sinasabi. Hindi mo alam kung ano ibig sabihin nun. And thirdly, we have a president who has so much political will and is willing to shake the establishment. So kaya itong tatlo na ito, pag pinagsama-sama mo, kahit sinong communications manager dito sa bansa natin, kailangan mag-adjust talaga. Kailangan mata-challenge talaga siya. And I think within the first 3 months, kami lahat, pati yung mga senior members of the cabinet are adjusting and have already adjusted. Isa po sa mga naging challenge sa inyo at maging sa buong bansa, yung mga naging pahayag ng Pangulo dun sa relasyon natin sa iba't ibang bansa tulad ng Estados Unidos, ng European Union and the like. How would you describe yung diplomatic relations natin sa ngayon after these pronouncements and clarifications? We have a president who stands up for the rest of the Philippines, for all of us, and stands up on his own feet. Nung sinabi natin Pangulo na independent foreign policy, ay ibig sabihin nito ay binubuksan natin ang ating mga pintuan sa iba pang mga bansa na gustong makipag-ugnayan sa ating bansa. Ngayon, you have a president now who mirrors the sentiment of the masses na matagal nang gustong mangyari ng taong bayan. At yan ay maging independent from our former colonial masters na hindi rin tayo sunod ng sunod. Kailangan meron pinaglalaban natin ang sarili nating interes. At nandito na nga siya, si President Rodrigo Roa Duterte. At ako naman, as a communications secretary, I believe in that. Kaya ako'y masaya na meron tayong Pangulong ganyan. Now, of course, ang tagal na nating sumusunod sa yapak or sa guidance ng ibang mga bansa, talagang magugulat ang lalo-lalo na yung mga nasa the upper echelons of society. But then again, if you ask all of maybe the 91% who trusts the president, then you will know that ang suporta ng bayan nasa kanya. Mm-hmm. How would you describe the relationship of the president and the media? Sa palagay ko naman ay maganda ang relasyon ng ating Pangulo at ng ating local media. Sa palagay ko naman ang ating Pangulo ay bukas sa media. As a matter of fact, mas bukas pa nga ang ating Pangulo sa local media ngayon kaysa nung mga nakarang administrasyon. Our president is media savvy. Every time our president utters a word, pinapansin ng local, hindi ang local, international, no? We are now back in the radar of the Western world, no? Kung titingnan mo,
sa Amerika, kung nasa radar ba ang Pilipinas sa Amerika bago pumasok ang Duterte administration, surveys will tell you that we are not in the radar, na hindi tayo kilala ng halos lahat ng mga nasa Amerika. Pero ngayon, kilala na ang ating bansa dahil meron tayong isang Pangulo na who stands up for our rights here in the Philippines, no? As a sovereign country and as an independent nation. Secretary, kanina po tinanong ko kayo kung ano yung biggest achievement nyo sa PCO for the first 100 days. But for this administration po, ano po yung sa tingin yung pinakamalaking nagawa ng administrasyon? Ang pinakamalaking nagawa ng ating administrasyon in the first 100 days is to curb crime. Nakita naman natin doon sa report ng Philippine National Police noong July na bumaba po ng halos 49% ang crime rate sa bansa natin. Ito yung street crime, petty crimes, ito yung nakawan, ito yung holdapan, saksakan. At ito'y dahil sa campaign or war against illegal drugs. 700,000 plus ang sumurrender po sa ating otoridad. At out of the 700,000 plus, merong mga 52,000 na mga drug peddlers at drug pusher, no? At kasama rin dito yung listahan ng mga narco list. Ngayon po, pupunta kayo sa mga kali, tumaas na ang presyo ng droga. No, dahil nga effective ang kampanya natin Pangulo. Ngayon, magtanong kayo ng mga nagtatrabaho sa gabi, mga call center agent, yung mga umuwi sa gabi, yung mga waiters, waitresses, yung mga security guard, at sasabihin nila sa iyo na panatag na ang kanilang loob. And they feel safer now when they go home. Dahil pag dumadaan sa kanilang kalye, konti na lang yung nakahubad na lalaki na walang pantaas at nagiinuman. Dahil nga, people are now beginning to fear the law and respect the authority. And yung peace and order natin ay bumalik na po sa negotiating table ng CPP, NPA, NDF para makipag-usap sa gobyerno para tuldukan na itong kanilang insurgency at ipinaglalaban na kasi matagal na, 40 years na itong insurgency, itong giyera ng gobyerno at ng CPP, NPA. So magkakaroon na tayo ng final peace agreement with them. Ganun din po ang Moro Islamic Liberation Front ay pumayag na rin po na makipag-usap ulit sa gobyerno at dagdagan pa yung miyembro ng implementing panel from 15 to 21. Ibig sabihin nito ay pwede na pong sumama yung mga faction nila Nur Miswari, no? So therefore, you have law and order, you have peace and order, and these are prerequisites for a country to become progressive and economically viable. Mas dadami ang investor dahil nga peaceful ang bansa at may law and order, sumusunod sa batas ang tao. Meron po tayong mga tanong dito mula sa ating mga kaibigan sa Facebook. Ito po ay tanong mula kay Ito Banzon. Is there a way for you to advise the President not to use cuss words because children watch him? Nung tumatakbo ang ating Pangulo, ay ganyan po ang kanyang lingwahe. Hindi naman niya binago, hindi naman siya nagkunwari. So, kung anong personalidad natin Pangulo, hindi natin mababago. Tinanggap siya ng tao, binoto, nahalal, at naging Pangulo. Kaya, that is something personal to the President na hindi natin pwedeng, o hindi ko pwedeng panghimasukan bilang kalihim. Okay, next sir. Ito mula po kay Angelico Clerigo. Tinutukan niyo po ang laban kontra droga. Kailan niyo po tututukan ng ekonomiya at trabaho? Sabay-sabay yan. Nagkataon lang na ang ating media at foreign media ay tinutukan itong giyera kontra illegal na droga. Tuloy-tuloy po ang reforma na ginagawa ng Department of Finance, yung kanilang tax reforms, tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy din ang trabaho ng NEDA. In fact, meron sila mga in-approve na bilyong-bilyong mga proyekto para mas lalong masenso ang ating bayan dahil pag hindi natin ginawa in 20, 25 years, ay nandun na tayo. Kasabay na natin yung Cambodia at Mongolia. May iwan na tayo ng Vietnam.
Kaya kailangan tuloy-tuloy yung reforma sa ating ekonomiya. Nandyan din po yung ginagawa ng DTI. Ang ating Pangulo ay umiikot na sa ASEAN para makausap yung mga ASEAN neighbors natin para sa bilateral economic trade, exchanges, gaya ng Vietnam, Lao, Indonesia, at susunod na po ang China, Brunei, Japan. No? So, marami yung ginagawa. Hindi lang talaga napapansin ng media. At ginagawa naman natin ng ating mga kaya para ito naman ang tutukan. Ganun din po sa ating pangkalusugan. Ang dami hong ginagawa ng ating Department of Health, si Secretary Obial. Ang ganda ho ng kanyang proyekto, yung kanyang ginagawang rehabilitation center, yung pagtaas ng benefits sa PhilHealth. At Kathy, talagang it's across the board, no? Kung titingnan mo, ang tandaan po natin, tatlo ho yan. Peace and order, law and order, and poverty alleviation. Okay, ito po galing naman mula kay Eldo Semana. Lahat po ba ng ipinangako ni President Duterte nung kampanya ay magagawa sa loob lamang ng 2,190 days? Kinumpute pa niya ako ilang araw na lang. 6 years. Oo naman, kasi ang ating Pangulo ay very pragmatic, very practical. So, nakita nyo nga, di ba, sabi ng Pangulo, 6 months pala ay kulang. So, I'm asking additional 6 months, di ba, sa kanyang kampanya against illegal drugs, no? So, si Presidente po ay very practical. Alam niya kung makakaya o hindi. Kaya yung mga nakalatag na reforma na sinuportahan ng ating Pangulo ay natansya na ng ating Pangulo na kayang gawin ito. Okay, maraming salamat po, Secretary Andanar. Nakuha ni Pangulong Duterte ang atensyon ng international community dahil sa ilan niyang mga naging kontrobersyal na pahayag. Kaya ngayon, pupuntahan po natin si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay. Isang abogado at dati na ring naglingkod sa pamahalaan bilang chairman ng Securities and Exchange Commission o SEC, ang ayo'y bagong kalihim ng Department of Foreign Affairs. Edad na 69 na taong gulang, naging kasapi ng gabinete ni Pangulong Duterte si Perfecto Jun Yasay Jr. Malaking hamon para sa bagong kalihim ang mga isyong naglalabasan ukol sa relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa tulad ng US, China, maging ang United Nations at European Union. Gayunpaman, buo ang suporta at tiwala niya sa estratehiya at kaparaanan ng Pangulo. Paano nga kaya nilulutas ng Administrasyong Duterte ang mga problema at kontrobersya ng kagawaran? Secretary Yasay, 100 araw na po ang Administrasyong Duterte. Kamusta po ang Department of Foreign Affairs? Okay naman, medyo proud din kami sa accomplishments namin within that 100 days. What are these accomplishments, sir? Well, unang-una, we were able to articulate before the international community our foreign policy, particularly with respect to what the President has directed and has announced. We had to make sure that there would be clarifications made so that there would be no understanding. Ako'y nakipag-usap sa mga ASEAN and European community in the recent summit that was held in Mongolia. I was also able to articulate our foreign policy before the ASEAN summit in Laos, Vientiane, Laos. And more recently, I was able to articulate our foreign policy also before the United Nations. And then secondly, we're also proud about how we have made sure that the Philippines will move forward para through the peaceful settlement ng ating dispute with China as regards the South China Sea. And then of course, happy rin kami not only in the aspects of
foreign relations and policy, but even on domestic matters such as improving the services of our people per the instructions of the President na kailangan natin make the services available to the people at the most expeditious and least convenient manner. So ginawa natin ito with respect particularly to the issuance of passports, renewal of passports. We've opened a lot of RCOs for this purpose and then simplified the procedures to make sure and without compromising the security aspects of our job that our people will be processed properly and efficiently na hindi na sila maghihirap pa. Simplify natin yung mga documentations, walang duplications yan. And then also with respect to our other OFW concerns, ay yung mga nahihirapan abroad na kailangan ng legal services, ay talagang tinutok natin yan at tinutulungan natin yan. At saka yung mga nai-stranded sa Middle East dahil sa economic and financial reverses doon because of the slump sa pagbabagsak ng presyo ng langis, ay natutulungan din natin and many of them have been repatriated back to the Philippines. Marami pong mga accomplishments yung inyong nabanggit, Secretary. Pero naging challenging din po ba yung unang 100 araw para sa inyo bilang Foreign Affairs Secretary? Oo, napaka-challenging dahil alam mo naman ay ang promesa ng ating Pangulo ay magkakaroon ng tunay na pagbabago. Alam mo yung natural lamang sa mga tao na ino-oppose nila yung pagbabago. No? They're not comfortable with change. Kaya kailangan din natin titiyakin sa mga tao na itong changes na ito na prinumesa ng Presidente na ini-implement natin ay para sa kabutihan ng lahat, para sa pag-uunlad ng ating bayan. So we do not only meet very significant challenges in making sure that changes in fact take place, and more importantly, these changes are also properly managed to make sure that they are achieved or implemented within the soonest possible time. Ang Pangulong Duterte po, ilang linggo pa lang siya nakakaupo, ay talagang sumikat na at nakilala na siya sa international community. Marami siyang mga binitiwang salita na naging controversial, hindi lamang dito sa atin at sa buong mundo. Naging mahirap po ba ito para sa inyo bilang Foreign Affairs Secretary? Oo, nagiging very challenging. Mahirap din, pero that goes with the job. So talagang kailangan natin gagawin yun. Lalo-lalo na yung declaration ng ating Pangulo with respect to pursuing an independent foreign policy. In the past kasi yung ating foreign policy ay hindi malinaw and for the most part it has been subservient to the national interests of other countries rather than pursuing our own overriding national interests. So, yung pagsasabi ng Pangulo na we must pursue an independent foreign policy ay nangangahulugan na yung in carrying out these foreign relations and foreign policy with other countries or with the global or international community, we must always make sure na yung national interest natin ang mangunguna. And then at the same time, we are able to pursue this by standing as a sovereign equal with other countries and also protecting our territorial integrity and asserting our right for self-determination. Marami kasi tayong mga sitwasyon na yung ating national interest ay nagko-conflict, no? Sa mga national interest ng mga ibang bansa. Now, kung magkakaroon tayo ng conflict, ay talagang kailangan pauunahin natin yung national interest. The national interest of the other countries must be subordinated in the same way na sa kanila ding international relations, when the national interest comes into conflict with the national interest of the other countries that they're dealing with, they always make sure that their own national interest is pursued first. Yun lang din ang ginagawa natin, yun lang din ang sinusunod natin because that is how things should be. Now, yun naman mga interest ng mga iba-iba't bansa na nagko-converge sa ating interest, yun naman ay we pursue it to the hilt to make sure that our mutual benefits are also being achieved in the process. Kagaya nito, mayroon tayong conflict with China. By way of an example, insofar or dispute with China insofar as the South China Sea is concerned. Now, alam naman natin na mayroon ng ruling yung arbitral tribunal na tayo ang nanalo
But then we are faced with a situation na walang enforcement arm ang arbitral tribunal in implementing the decision that has been resoundingly in our favor with respect to our claims under the 1982 UNCLOS na itong portion ng disputed area ng South China Sea is part of our exclusive economic zone. But how do we discuss the decision of the arbitral tribunal with China when they refuse to acknowledge the jurisdiction in the first place? Oh, it's very natural for China to say that they are refusing, but it does not mean that we will engage in a war with them. It does not mean that we will engage in a hardline position with them and then close all possibilities for peaceful resolution of these disputes. Hindi tayo kayang lumaban sa China, right? While we have a mutual defense treaty agreement with the United States, wala rin tayong assurance that when war breaks out, that the United States will in fact help us pursuant to this mutual defense treaty dahil sinasabi nga nila, and under the provisions of the mutual defense treaty, they need approval of their Congress. Masyadong politiko yung proseso na yan, and by the time that they will respond, baka patay na yung kabayo. So these are the things that we have to address ourselves, sana naman maunawaan ng mga iba't ibang bansa who have their own national interest to protect in this region na insofar as conflict of interests are concerned, we will first make sure that we'll be addressing our problems and our international concerns through addressing our paramount national interest first. Sir, kamakailan lang po sa harap ng Jewish community sa Makati ay nagsalita ang Pangulong Duterte at sinabi niya, I will quote, "Instead of helping us, ang unang tumira itong State Department. So you can go to hell, Mr. Obama. You can go to hell. EU, you better choose purgatory." Sa mga ganong salita po ba, hindi po ba nagkakalamat pa rin yung relasyon natin in this instance with the US and with the European Union? Well, kung pakinggan mo yung and choose the words you would like to hear from the President, then siguro magkakaroon ng lamat. But that is not the purpose of the President in saying these words. You know, when you just choose out specific words that you would like him to say, or you would like for him or for you not to hear, then you will be missing out on the urgent message that he would like to convey. So, kagaya niyan, sinasabi niyang sa imbis na tutulungan tayo ng Amerika insofar as, let's say, our fight against the scourge of illegal drugs are concerned, that has torn apart our society, that has destroyed our families, destroyed the community, and also darkened the future of our children. Ang ginawa ng Amerika is to say na kinalaban daw nila si Presidente, which is true, and attacked him personally on the basis of alleged violation of human rights. Abay, kung kaibigan tayo, you wouldn't do this. If we have special relations, you will not do it in that manner. We are pursuing and addressing a very important domestic challenge, and we need your help and your support. Ito yung mensahe ng ating Pangulo. Mr. Secretary, ano pa po yung maaring asahan naming mga Pilipino mula sa DFA sa mga susunod na araw at buwan pa? Well, ang maasahan nila is that we will continue to refine our processes. We will continue to make sure that the services that we extend to our people will be reviewed to make it easier, to make it convenient, and to make it helpful to them as well. Gusto din nating mahisabi sa taong bayan na insofar as carrying our international relations are concerned, maasahan niyo po na yung ating Pangulo will always make sure na yung ating interest, yung ating general welfare will always be pursued. At ito ang commitment niya. Yung estilo ng Presidente, yung kanyang personal idiosyncrasies, alam na alam ng tao yan. Yung toughness niya, yung determination niya to fight illegal drugs, yung determination niya to fight criminality and corruption, alam na alam ng tao niyan. And it's precisely because of this toughness and the political will that he has expressed na hinalal siya bilang Pangulo ng Pilipinas. At naiintindihan natin kung bakit
our president is resolute in making sure that he wouldn't care what the international community will say so insofar as implementing what the people want and the mandate of our people is concerned. He will faithfully execute this because this is the promise that he has made to our people, and this is precisely the reason why our people elected him to be our president. Sir, I will be reading some questions for you from Facebook. This is from Obetos Maximus. What are the administration's concrete programs to help alleviate the working conditions of the OFWs and the lives of their families back home? Generally, what we're trying to do is that we are trying to improve the economic conditions of our people here in the Philippines, here back home, so that our overseas Filipino workers who are forced to go abroad to look for jobs where they're exploited, where they are marginalized, will no longer happen. They will be able to find jobs here and adequate, that will be paying them well in accordance with their competence and qualifications. This is what we are doing on a general basis. We would hope that one day our overseas Filipino workers, if they should go abroad, will be a matter of choice, not a compelling necessity. Kaya yun ang inuuna nating ginagawa. Mula kay JP Mortel Fahura, until now, ang tagal pa rin ng online appointment system sa passport. Kapag ngayon ka mag-online, sa last week ng December ka pa makakakuha ng schedule sa DFA. Ano po kaya ang pinakamabilis na plano nyo para dito? Pwede muna kayang gawin na Monday to Saturday ang pasok ng mga nagpa-process ng passport para hindi ganun katagal? Sa palagay ko ay that is not the only solution. Ginagawa na namin yan in other situations na kakailangan magtatrabaho yung ating employees sa ating consular offices na magtatrabaho ng hindi lamang Sabado, kung hindi Linggo, to accommodate those workers na hindi makakapunta on a weekday. No? Ginagawa natin yan. But we know that that is not the solution to the problem. Napakarami po ang magiging a combination of solution that we're trying to address slowly. We're trying to address this problem dito sa ating sitwasyon na to shorten the backlog na sinasabi natin, sige, mayroon tayong special line for overseas Filipino workers, mayroon tayong special line for our senior citizens. Bukod natin yon, and then those who are not so much in a hurry can do online appointments. No? We are also trying to expand the number of our regional consular offices para't naman ay talagang mas malawak yung mga number of people that we're able to accommodate in giving our services. And I hope that soon we will be able to address all of our problems. But I'm happy na kung may mga problema kayong ganyan, you let us know about it. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa PTV, Secretary Yasan. Maraming salamat din sa inyo at maraming salamat sa nanonood sa atin. Naging sunod-sunod ang mga pagdinig patungkol sa kalakalan ng iligal na droga sa Bilibid. Ngunit saan nga ba patungo ang mga kasong ito? Ngayon kakausapin po natin Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Hindi raw inaasahan ni Secretary Vitaliano Aguirre II na siya ang itatalaga para pamunuan ang kagawaran ng katarungan. Si Aguirre at ang Pangulong Duterte ay batchmates sa San Beda Law School taong 1971. Masasabing malapit ang isa't isa dahil dito naging regular ang kanilang komunikasyon. Sa ngayon, kilala at pinagkakatiwalaan siya ni Pangulong Duterte. Mabigat ang responsibilidad na nakaatang sa kanya, kabilang na ang paglaban sa korupsyon, paglilinis ng National Bilibid Prison at iba pang mga kulungan laban sa drug trafficking at marami pang iba. Kinahaharap din ng kagawaran ngayon ang pagpapatuloy ng pagdinig at investigasyon ukol sa extrajudicial killings sa bansa. Malaki na nga kaya ang pagbabagong dinala ng Administrasyong Duterte sa kasulukuyang sistema ng katarungan sa bansa. Secretary Aguirre, kamusta na po ang DOJ matapos ang 100 araw ng Administrasyong Duterte?
Well, after 100 days, ganito pa rin kami. Sobra pa rin ang trabaho. Gawa ng we are principally preoccupied with respect to our digmaang droga. Alam niyo kahit nakadalawang buwan ng mahigit ang mga SAF troopers na nagbabantay ng NBP, ay ganun pa rin ang problema. Although we were able to 100% control yung illegal use of cell phones sa Building 14 and 90% sa maximum security prison, pero may nagsabi sa akin na lumipat daw yung mga drug traders sa medium security. Kaya tuloy-tuloy lang kami, pero natutuwa kami na at least because of the donation by a Good Samaritan, noong dalawang jammers worth 2 million each, talagang hindi na maaaring gumamit ng cellphone or namang gadget ng communication doon sa Building 14 na kung saan nakapiit yung mga high-profile drug lords natin. Ano po ang masasabi niyong pinakamalaking achievement ng DOJ in the first 100 days? I would say itong digmaang droga, itong labanan sa drugs, illegal drugs, in support of the campaign of the President. Yan ang masasabi kong talagang malaking nagawa namin sapagkat sa loob ng 6 na taon yung nagawa sa tulong ng SAF troopers ay nagawa lamang po namin ng mahigit lamang ng 2 buwan. Pero napakalaki pa po ng aming gagawin pagdating dyan sa illegal na droga sapagkat kahit ang Pangulong Duterte, sinabi niya na although yan ang talagang flagship niya sa campaign against illegal drugs, napatunayan niya na hindi niya nakita na ganyan talaga katalamak ang paglaganap ng illegal na droga. Yung paglaganap po ng illegal na droga sa loob ng piitan, meron po kasing mga research na nagsasabi na ang pangunahing dahilan daw po doon yung kailangang ireforma yung ating sistema sa kulungan. Are you planning to implement reforms? Of course, yan talaga ang kaya nagiging mahirap ang ating gawain ngayon sapagkat for the past more than siguro mga 15 years, pinabayaan talaga yung illegal na drogang yan, yung pag-trade ng illegal drugs sa loob ng bilibid. Pinabayaan yan at hindi lang talagang pinabayaan, talagang pinayagan, sinuportahan ng ating mga corrupt government officials. At yan po yung nangyari nga, tulad ng sabi ko sa loob ng the past 15 years. At because of this, it's very hard to reform them kasi dapat dyan, instead of punishment lang, dapat reformatory. Pero siguro po, medyo malalapit na yung ating solusyon dyan, yung long-range solution, sapagkat noong last cabinet meeting namin na pinangunahan ni President Duterte, ay tinanong ko po sa kanya, na humingi po ako ng guidance sa kanya, kung ano ba ang gagawin dun sa National Penitentiary sa paglipat sa Laur, Nueva Ecija. At sinabi niya na goyan. Ano po yung marching orders ni Presidente nung una kayong maupo bilang DOJ Secretary? Binigay niyo sa akin yung marching order niya noong May 18. Itong taong ito, bago pa kami maupo. Ang sinabi sa akin, Secretary Vitt, gamitin mo lahat ang resources ng DOJ para patigilin mo ang corruption, illegal na droga at yung lahat ng klase ng criminality. Would you say that you have been successful so far? I would say that you could modestly say that medyo successful kami. Hindi lamang dito sa illegal drugs, kundi dun sa paglaban sa human trafficking. At yan ay nakikita natin sa resulta ng mga nahuhuli ng Bureau of Immigration natin at saka ng National Bureau of Investigation.
Sinusubaybayan po ng taong bayan yung mga hearing na nagaganap sa Kongreso patungkol sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. And what do we expect in the coming days? Kitang-kita naman na elated or masaya ang members ng Committee on Justice, especially yung kanyang chairman, sapagkat napakaraming lumabas doon sa kanilang investigation in aid of legislation. Ang pinatutunayan po nitong investigation na ito ay gusto nilang malaman kung ano ba ang naging dahilan at naging talamak ang drug trade sa illegal na droga dyan sa New Bilibid Prison noong nakaraang 6 na taon o nakaraang administrasyon. At yan po'y palagay ko'y nasagot na, karamihan dyan sa kanilang katanungan nasagot na. Secretary Aguirre, ano pa po yung mga plano ng DOJ during the term of President Duterte? We have created the Interagency Task Force Against Illegal Drugs. I-streamline namin ang case management and process. Intensify the war against human trafficking and illegal recruitment. Strengthen our counter-terrorism programs. Strengthen the witness protection program. And strengthen the public attorney's office. Yan po ang parang guidance na binigay ni President Duterte doon sa kanyang SONA, the first SONA. Are you positive na medyo tall orders po yan, lalo na yung pagpapabilis ng mga kaso kasi po matagal na pong problema yan. Are you positive na makakamtan nyo po ito sa loob ng 6 na taon, sir? Mabigat po talaga yung sinabi ko sapagkat sinabi ko nga noon, itong paglilinis ng aking backyard mismo. Itong DOJ proper, together with the attached agencies sa akin, tulad ng Bureau of Immigration, NBI, itong LRA. Kikita natin ang report dyan, ganun lamang ang korupsyon. No? Kaya sabi ko nga, ang pagsugpo nito ay even harder than our fight against drugs. Okay, sir, I'll be reading questions from Facebook. This is from Jerry De Guzman. He was Duterte's chief legal counsel when Digong was linked to the Davao Death Squad cases before he became president. Now that he was appointed Justice Secretary, how does he view or go about the ongoing Senate hearings on extrajudicial killings? Tama po yun. Legal counsel po ako nung mga pulis ni Mayor Duterte in 2009. Kaya po't alam ko po yung sinasabi ni nung witness nila dyan sa Senate, si Matubato, na puro walang kasinungalingan at si Matubato ay isang coach witness lamang. Gawa ng ako nga po ang abogado nung si Bienvenido Laud na kung saan daw ay sinasabi niyang inilibing yung mga biktima ng DDS and Davao Death Squad. Sabi niyang ganyan na nangyari ito noong 2003. Now, alam ko namang mali na naman yon sapagkat sinabi alam ko ngang 2009 nangyari yon. Kaya ang ginawa ni Senator De Lima, bigla po siyang pumasok sa eksena na hindi naman siya ang witness at sinabi, hindi, 2009 nangyari yon. So makikita mo na ang isang taong nagsisinungaling, hindi maaari dapat magkamali ng 6 na taon eh. Imagine 2003 against 2009. Pwede sigurong magkamali ka ng 1, 2 taon, 2003 o 2009, pwede mong nabanggit mo 2007. Pero ito po napakalayo eh. Ganyan ang isang turuan o isang coached witness. Okay, this one is from Ellen Loreto Onson Virinia. How does he draw the line between serving at the pleasure of the president and upholding partisan-free justice and the rights of the Filipino citizens? I'm going to do my duties without fear or favor. Hindi ako maaaring utusan ng sino man na gumawa ng illegal. And I made that clear. Kaya't sinasabi ko na lahat ng aking aksyon ay magiging pantay-pantay sa aking mga kababayan. Being an alter ego of the President, may sinabi na ba po si Presidente na hindi sang-ayon sa inyo at ano ang inyong ginawa ukol dito?
Yung siguro it's a matter of policy, but we are not in a position to counter the policy of the president because it's not a matter of right or wrong. Nasa kanya po ang pamamalakad, especially with respect to foreign policy. Kaya hindi po natin pakikialman yan. Pero pagdating po sa Department of Justice, wala siya, hindi niya ako ginagaidan, wala siyang sinasabi sa akin kung anong gagawin ko. Pinababayaan po niya ako sapagkat kilala naman po niya ako bilang kami magka-eskwela, magka-brad sa fraternity at alam niya na kung ano ang kakayahan ko. Kaya sa akin pong panungkulan sa Department of Justice ay hindi po niya ako pinakikialman. Maraming salamat po sa inyo, Secretary Vitaliano Aguirre. Produktibo at kontrobersyal. Yan ang nakimbukang bibig ng mga Pilipino sa tuwing pag-uusapan ang naging simula ng Administrasyon Duterte. Napuno ng mga papuri at pamumuna dahil na rin sa kakaibang paraan niya ng pamamalakad. Ngunit sa kabila ng mga ito, isang bagay lang ang malinaw. Malaking papel ang ginagampanan ng suporta ng sambayanan para sa tunay na pag-asenso ng ating bansa.